leakage coming from the executive session wherein an online news portal or an online portal revealed that you are one of, I believe, 9 senators who support the return of confidential funds to the office of the Vice President and other civilian agencies. First of all, did you really say that in an executive session? Do you support the return of confidential funds to the office of the VP? First of all, I don't have to divulge to you whatever happens, whatever things that we have discussed during our executive session. But I maintain my position even without that executive session. Sa lahat ng interview ko, I maintain that as far as myself is concerned, regarding confidential funds, ang sa akin is wala akong pakialam sa Office of the Vice President kung tanggalan nila yan ng confidential fund, despite it being the second highest office of the land. Alam natin na mayroong confidential fund ang Office of the President, then why not give confidential fund to the Office of the Vice President? So okay na sa akin kung wala yung Vice President. What I was fighting for is sana hindi naman masiro yung confidential fund ng DepEd. Dahil alam ko na itong confidential fund ng DepEd ay gagamitin ito ng DepEd doon sa pagmumonitor doon sa mga recruitment ng CPP, NPA, NDF sa hanay ng mga estudyante. Dahil lalong-lalo na dyan sa senior high school. Dahil dyan nag-start ang recruitment ng kabataan para pumakyat sa bundok at maging rebelde. So ayaw na ayaw kong mangyari yan, kaya sinusuportahan ko yung efforts ng DepEd patungkol dyan. Alam natin na lahat ng mga eskwelahan sa Kanayunan ay hindi yan lahat mayroong sundalo o may pulis na nagmumonitor. Totoo yan, no? Bali, ganito kasi yan. Yung mga nag-aaral ng mga estudyante, mga kabataan, kahit nga dito no, sa mga university, sa UP, sobrang daming na-recruit ng mga estudyante. Nasasama sa mga rally, sa mga gawain ng mga makakaliwa. Pwedeng yung iba dyan, hindi nila alam na makakaliwa na sila o nasasama na sila sa organisasyon na yon na anti-government. Hindi pa nila alam. Meron naman na alam na. Sadyang nakuha lang yung emosyon nila dahil nga alam nyo kasi ang tactics ng mga kaliwa, yung mga terorista, yung mga NPA, kukunin niya yung emosyon mo eh. Gagalitin ka niyan. Nakesyo, ganito ika yung gobyerno sa atin, ganito ika, ganyan. Laban ika tayo para sa mahirap, para sa pamilya natin, ganyan. Basta pinapasama yung gobyerno. Tapos kinukuha yung emosyon mo para magalit ka at yung damdamin mo kusang mag-react na kahit hindi ka na nila i-briefing, parang bin-brainwash ka na dapat magalit ka sa kahit anong sasabihin ng gobyerno, kailangan against ka. Parang ganun kasi alam niyo naman ng mga kabataan, bubot pa ang mga utak niyan. Kapag yan dinali ng mga sales talk, ng mga pambe-brainwash, pang mamanipula, yung mga lalo sa mga katulad itong mga mainstream media na to, yung mga tinutwist, yung mga yung gusto nilang i-highlight yung pangalan ng kung sino ang titirahin nila, parang papasamain nila yung dating sa mga caption, sa mga detalye, parang ganun eh. So nakakaawa kasi talaga yung mga kabataan. Nito nga lang nung nakaraan nung SONA, sobrang daming kabataan, puro LGBTQ, pero may mga kabataan din, mga estudyante, babae, lalaki, basta halos lahat kabataan. Tinanong ko sila isa-isa na hindi nila halata na iniisa-isa ko sila kasi sobrang dami, sobrang haba. Nagulat ako na ang nagrarally na ngayon puro kabataan, tapos sa SONA dahil nga ayaw nila kay BBM. So pumasok agad sa isip ko, bakit naman sila naging against kay BBM? 'Di ba? Bakit sila naging against samantalang sobrang daming matatanda na natunghayan yung o inabutan yung
kapanahunan ni Apo Lakay na goods naman talaga. So maaaring na brainwash sila. Ngayon, itong mga nagrarally na to, halos pabata ng pabata, puro kabataan, hindi mo naman halata na naaapektuhan doon sa mga nangyayari. Bakit kamo? Magaganda yung suot, magaganda yung mga pananamit, naka-iPhone, mamahalin yung mga cellphone. Halos parang ginagawa na nga lang nilang event yung mga ganong rally, no? Pati yung mga nagsasalita sa stage, puro kabataan, nakakaawa. Ang dali nilang mamanipula. Bakit? Kasi sa school pa lang, sa school pa lang, may mga teacher na siya mismo makakaliwa na tumutulay para sila mismo ang kumausap o mang-engganyo, mag-recruit sa mga kabataan, sa mga estudyante, kaya madali nilang makuha yung mga kabataan, yung mga estudyante. Kaya malaki ang papel na ginagawa ni BP Sara, kaya tinayuan niya itong sa DepEd na to, no. Kumbaga super nanay siya, yung datingan niya. Dahil titibagin niya kasi hindi mo alam. Meron pa lang sa university na to o sa school na to, meron pa lang mga kaliwang teacher doon. Ang kailangan nga ni BP, maging organisado yung mga teacher para kontrahen yung mga nagre-recruit, yung mga kaliwang grupo na mapasok sila. Paano nga kung merong mga teacher na ganun talaga? Di makakakuha pa ng impormasyon at ibabato sa kalaban. Di magkaka-idea na sila kung paano yung ginagawa ni BP. Kaya sobrang hirap din. Kaya itong sa confidential funds na to, ilang beses ko na rin to pinaliwanag, hindi maintindihan ng mga kabataan na confidential ito. Ito, yung kay Senator Bato, malaki ang punto na sasabihin niya talagang direct to the point. Hindi ko lang alam sa mga mainstream media o katulad itong si Karen Davila kung bakit tinutwist pa o yung mga tanong ba, yung pagtatanong niya, the way na magtatanong siya, yung bang gusto niyang may kahit katiting na madula si Senator Bato para makuha niya yung konting impormasyon na yan at ipapatong niya dun sa mga issue. Ganyan ang mga tactics nila. So pakinggan natin para magising kayo kung paano yung mga strategy nila at kung bakit nabulabog ang Kabataan Party List, Gabriela at ang Teachers Act na pinamumugadan ng mga makakaliwang grupo. Kaya inaatake nila si FPRRD at si BP Sara. So tara, tuloy natin, let's go. Lahat ng eskwelahan sa Kadayunan ay mayroong teacher. At yung teacher ay magagamit natin yan sa pag-monitor dyan sa recruitment. So sino pa ang ahensya na dapat sumugpo ng recruitment ng mga kabataan para maging parte doon sa pakikibaka doon sa bundok? Kundi yung DepEd mismo. So dapat suportahan natin DepEd. Kaya my position was very consistent since the beginning that sana huwag masiro yung confidential fund ng DepEd para may magamit sila pambili ng impormasyon, pagsuporta sa kanilang monitoring sa mga recruitment ng kabataan na magiging miyembro ng CBP PNP, patake sa bundok. At sinong nagkukumahog ngayon, natatanggalin yun. Di ba? Yung mga apektado, pag maapektuhan dyan sa airport ng DepEd, sila ngayon ang umaayaw. Dahil sigurado, tatamaan yung CBP PNP. Okay, Senator. There, so let's tackle them one by one. I'll take off from the DepEd. Trabaho ba ito ng DepEd? Ito po ang kauna-unang pagkakataon sa ating kasaysayan na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Sa totoo lang, anong nagkaroon naman na tayo ngayon? ng ibang pangulo, ibang DepEd secretaries. Hindi naman po ito nagkaroon ng confidential funds para sa pakay na ito. Ito ba ang mandato ng DepEd? Mandato ng DepEd, yung prinsipyo, yung doktrina natin ng loco parentis na sila ang second parent Tama. ng mga bata habang ito'y nasa eskwelahan. So mandato, klaro, mandato ng parents na yung anak niya ay hindi dapat mapariwara.
being responsible parents, dapat responsible teacher din itong mga teacher na bantayan yung mga anak na hindi mapunta doon sa CPP, PNP at makipagpatayan doon sa gobyerno, doon sa Okay, bundok. but are you saying that the Ito, confidential funds, are you saying the Yeah. confidential funds can Pinuputol be kasi used agad to eh. pay off Makinig ka muna, patapos. Ito kasi si Karen Davila, lagi ko napapansin to sa interview kapag na ano na siya no, yung nababara na, yung nagegets niya na yung puntong sasabihin ng tinatanong niya swak na swak, yung pasok talaga sa banga na magegets sa mga tao, agad niyang nakokontra, iniiba niya na agad yung ano, parang okay, next na ganun, para hindi na magtuloy. At kasi pagka nabitawan yung mga statement na yon, i-impact sa mga manonood yun sa mga tao, ma-realize nila na ay oo nga no, tama nga si Senator Bato, kaya kinakat na niya para maputol yung statement at magkaroon ng konting kalituhan sa mga manonood, lalo sa mga kabataan. Tatandaan nyo lagi, kabataan ang dinadali, mga estudyante ang punterya ng mga yan dahil madaling ma-brainwash. So yun, tuloy pa natin no. Maganda tong pinakita dito ni Senator Bato. Talagang nililinaw niya. Pero si Karen Davila, sus Mario Joseph, nililinaw na, pinapalabo niya pa. So yan, panoorin natin. Let's go. Patapusin mo ako. Ngayon, sinabi mo kanina na walang yung previous mga DepEd na hindi sila humingi ng confidential fund for this purpose dahil ngayon lang tayo nagkakaroon ng DepEd na kagaya ni Vice President Sara na gusto talagang tapusin yung insurhensya ng ating bansa. Kahit patapos na, sinimulan nito ng kanyang ama. At ito ngayon, yung efforts ng NTF-ELCAC ay humina na talaga yung CPP and PNDF. Diretsa. At gusto natin tapusin yung pagre-recruit nila sa eskwelahan. So sabi mo, hindi sila humingi noon. Kung hindi sila humingi noon, kasi wala silang pakialam Correct. sa problema. Diretsa. Ay, ngayon lang tayo nagkakaroon ng whole of government approach na kung saan hindi lang kami, yung kung nasa servisyo pa ko noon, hindi lang kami nasa armed forces, na kami nasa PNP, ang pinabayaan makipaglaban dyan sa CPP and PNDF, kundi whole of government approach ito ngayon. Lahat ng ahensya ng gobyerno nagtutulungan, kaya humina yung problema sa insurgency ngayon. So ito nga, this is one way of supporting DepEd, may giving them the confidential fund na magamit nila dyan Correct. sa pag-monitor sa recruitment ng mga kabataan dyan sa CPP and PNDF. Mismo, napakaganda nun ng binitawan ni Senator Bato de la Rosa. Sobrang galing nun. Sapul na sapul. So, yan ang nangyari ngayon. Very agresibo si Vice President na matapos. So, Okay. React muna tayo dito, no. Sobrang galing nun. Sobrang solid ng pinakawalan na impormasyon ni Senator Bato. Talagang kahit basic ka mag-isip o hindi ka ganun ka sa politika, magigets mo. Napakasimple, no. Wala pang Vice President na gumawa ng ganyan. Ibig sabihin, kada kasi may mahahalal o magiging VP o kahit anong posisyon, kanya-kanyang mga teknik yan kung paano nila mapapaunlad, makakatulong sa bayan, makakatulong sa bansa, strategy sa kung paano, basta tungkol doon kung paano nila mapapaunlad yung bansa. Kasama na nga dyan yung pagtugi sa mga ganyan, no? Pagligtas sa mga mamayan, yung basta lahat ng makakatulong. Itong si BP Sara ay kaisa-isa nating BP na naglakas loob sa panahon natin ngayon na gumawa ng ganitong pagtindig para ma-save yung mga kabataan na sa posibleng ma-recruit pa. Kasi alam naman natin, madami nang na-recruit marami nang na-brainwash. So hindi na natin yan hahayaang dumami. Kaya si BP Sara ay tinayuan itong sa DepEd, at kahit maglaan ito ng malaking budget, okay lang naman. Pansinin nyo, okay, sinabi na sa 11 days or 15 days nagastos yung 125 million o something. Ganito yan. Ikaw ba naman, sa dami mong plano o
tao, grupo, sibilyan o kahit sino bang intelligence ano diyan na kukunin mo para ma-monitor o sabi mo ng mga teacher o kahit sino pa, gagastos ka ng gagastos diyan kasi hindi lang naman isa yung tutugisin diyan o hindi lang naman iisang info yung dapat malaman. Kailangan dyan lahat ng impormasyon makuha. Parang sa ganun, makapagplano sila kung paano ito mapupuksa o matitigil. Kasi alam naman natin, yan ang kaisa-isang sumisira sa bansa, lalo sa mga kabataan. Binubulok na nila yung mga mura pa. So sobrang solid, sarap pakinggan ang sinabi ni Senator Bato. So kailangan talaga ng malaking pera dyan. Hindi lang kasi ikaw ba naman huhulihin mo yung manghuhuli ka ng mga example, sindikato o mga ganid na politiko, mga buhaya na politiko, mga sindikato, masasamang tao, ipapaalam mo. Siyempre confidential yan. Papansin nyo, sabihin natin may mga teacher nga na makakaliwa or may contact dito sa mga grupo ng mga makakaliwa. Paano didiskartehan ni BP Sara na makakuha ng impormasyon o mapag-isa yung mga tao para makontra yung o mapasok yung mga lugar, eskwelahan, mabulungan yung mga estudyante ng mga ganong makakaliwa, ng mga ganong mindset para mapasama sa kanila. Kung mismo sa mga paaralan ay merong mga alagad mismo o mga miyembro ng mga makakaliwa. So napakahirap niyan diskarte yan pang mga matatalino na yan. Kaya hindi biro yung ginagawa ni BP. Sabihin natin na hindi acceptable yung sinasabi niyo na dahil lang doon pambili ng ganto ng ganyan or libreng sakay, doon lang nagastos yung malaking pera. Hindi, mag-iisip ka syempre, parang ang weird. Curious ka, mapapaisip ka alin sa dalawa mag-aano ka ng pros and cons na siguro scam, sabihin natin gano'n. Pero meron ka pa dapat isang idea, hindi lang isa. Syempre papaisip ka, hindi kaya, baka hindi niya sinasabi kasi baka sabihin yung plano. May mga ganun maraming option kasi karamihan ng mga tao, karamihan ng mga Pilipino napapansin ko sa mga ganitong diskusyon, isa lang agad yung naiisip nilang option o idea. Hindi sila nag-iisip ng mas marami para doon nila ma-analyze o makabuo sila ng isang maganda o accurate na sagot. Habang tinitimbang mo, nire-research mo, pinag-aaralan, pinag-oobserbahan. Yan ang hirap sa mga Pilipino ngayon. Kulang sa mga ganyan, agad kung ano naisip nila, ay ganun, confidential, ay ganun, scam na yun. Hindi ganun pag-aaralan mo kaya nga tayo may malay Kailangan na yung mga curious natin, pag-aaral natin para lang yung problem solving, parang ganun lang yan. Syempre nga naman, pag sinabi mo doon, delicates na yon. Syempre may mga plan din yan sila BP. Kaya kung malawak ka mag-isip, gagawa ka ng mga pros and cons, gagawa ka ng isang positive na idea at saka negative, mapapaisip ka na bakit hindi niya sinasabi yung iba at sinasabi niya lang doon nagastos sa ilan na na sinabi niya na doon nagastos yung 125M. Ito para sa akin magbibigay ako dito ng sa opinion ko, sa nakikita ko Ang tawag sa ginawa ni BP Sara ay white lies. White lies yan. Yan kasi mga bagay na hindi na dapat sabihin sa publiko o may mga bagay kasi dapat na kahit sa pansarili kahit sa buhay natin na hindi na dapat malaman ng iba para sa ikakaganda. Kahit sa pamilya, may ginagawa yung tatay na hindi alam ng mga anak pero para sa pamilya yon, parang ganun. Para sa akin ang dating parang white lies talagang parang tinaya ni BP Sara ang pagkatao niya. Kumbaga bahala na kayong pagbintangan ako kung yun talaga ang tingin niyo sa akin.
Pero deep inside, the BP Sara, para sa kapakanan yung lahat to, lalo sa mga kabataan. So, bakit ka mo? Kauna-una naman dyan, dun sa COA, inaudit, okay naman at naipasa yan ng OP sa OBP nang wala namang anomalya. At kusang inano ni PBBM yan, no? Kasi alam naman niya na merong tungkulin o task si BP Sara na gagampanan, at yan nga ay tatayuan niya sa DepEd para ma-save yung mga kabataan, yung mga anak nyo at yung mga kabataan na mamali ng landas, mamali ng impormasyon at masama dyan sa mga kaliwang grupo. So yun, tuloy pa natin to, no? Sobrang gandang mensaheng binibigay dito ni Senator Bato. May mga tao lang talaga na kahit gets na, hindi iniintindi. So yun, panoorin natin, tuloy natin, no? All right, so you will support that. Now, clearly, there are some sectors who don't believe that, even your colleagues in the lower house, to the point that they've removed, I was going to say, wait, let me finish, Na that naman they've siya. removed the confidential funds in civilian agencies. So the OVP, the DepEd, the DA, and the DICT. Sa lahat ba ng ahensyang ito, ang nais nyo lang po ba ibalik ang confidential funds sa DepEd, pero dun po sa ibang mga ahensya, DICT, DA at OVP, okay lang kayong matanggal ito? Well, I submit to the position of the majority, no? Dahil hindi wala ako mag-decide. Pero personally, ako, DICT, kailangan suportahan natin yan. Dahil ang labanan ngayon nandiyan sa cyber warfare. Tama. Alam nga naman, ilagay mo sa line item doon sa GAA na itong pera na para sa DICT, ipambili ito ng ganitong klaseng, may specifics pa kung anong klaseng gadget para panglaban sa ating anti-cybercrime efforts. Correct. Hindi yan pwedeng gawin. Kasi Tama. otherwise, you are telegraphing your punches at national security pinag-usapan dito. So, Ayan nga, no, tulad ng sinabi natin kanina, may mga bagay na hindi dapat malaman ng publiko, pero para sa mga Pilipino, para sa mga kabataan, yung ginagawa nitong mga tao na to, dahil talagang naglilingkod sila sa bayan. Bago lang siguro sa pandinig ng iba, o bago lang dahil ngayon lang may gumawa ng mga ganyang tactics. Kasi effective, kumbaga yun lang yung pinakamainam na gawin, kahit na mapagbintangan sila na gumagawa ng kahit hindi naman sila ganong tao, dahil para sa bayan, yung vision nila para makatulong. So ayun, para sa akin sobrang galing ni BP Sara. Talagang pinutakti lang siya dahil nga nabulabog tong mga party list at mga kongresistang umaano sa mga kaliwang grupo, kaya pumapalag sila. So tignan natin kung hanggang saan yung talino nila. So tuloy natin. dapat na suportahan natin ang DICT through confidential funds para makabili sila ng kailangan nilang gamit. Correct. All right. Okay. You have some lawmakers, but let's not go into detail. Some lawmakers have said that the DICT can put this under an item without detailing, but an item that it's to fight cyber attacks. But moving on from that, what about the office of the OVP? There's also a constitutional, a legal debate on the transfer of the contingent funds to the office of the OVP, considering while there was an item, it had zero budget in 2022. So dinidebate yun kung legal ba yun. Ang tanong ko sa inyo, dapat ba boboto ba kayo na bigyan ng confidential funds ang OVP? Sa Kung akin, magkakaroon oo. ng butuhan, bubuto ako. Suportahan natin. Dahil meron nga confidential funds ang Office of the President, di ba? Pero hindi naman ganun kalaki para naman magamit yung ibang portion of that doon sa mga, as I've said, yung mga uniform agencies na mas nangangailangan talaga. Pero hindi naman dapat natin isiro. Kung isiro na naman natin yan, ginawa niyong inutil. O sino makikinabang kung magiging inutil itong mga Office of the Vice President, Office of the President, magiging inutil? Sino makikinabang? Hindi, yung enemies of the state. Okay, now, Senator, where do you believe
can confidential funds be spent? Let's iron this out because I read the Commission on Audit Memorandum and it seems quite clear where the COA states kung saan pwede gastusin ang confidential funds. So sa Office of the Vice President, saan po ba ang paniniwala ninyo na pwede niya ito gastusin? Napakarami, Karen. If you are the Vice President, lahat ng ahensya ng gobyerno pwede mong suportahan, pwede mong kukunan ng impormasyon. Pero may limitasyon po kasi yung paggamit, di ba? Kumanana naman. Buying information nga. Okay. Limit to buy information. So, yun, buying information. Okay, so you support the Do you buying... think the information is that cheap? No, it does not come cheap. I've been in the intelligence community Yeah. for a very long time. Alam ko yan. Dapat Ganito kasi yan, no? Napakasimple. Nagulat kasi silang lahat na meron o kaya palang gawin yung ganun na biglaan, no, na ay ito pala yung gagawin ni BP Sara, no. Kaya yun ang pinakatamang term na itatawag natin diyan, no, nabulabog. Nabulabog sila talaga, nabulabog. Nayanig ang mga bituka nila dahil nakita nila kung gaano katinik si BP Sara. At syempre, yung laki ng budget, kaya siguro malaki yan dahil pulido na ang gagawin eh. Kumbaga, hindi naman kasi sila nagpaplano ng maliit na budget o kakapraso, sabi wala namang mangyayari. Kumbaga, all in mo na. All in na, yung sure ball na. Ganon din naman, isang kilusal lang din naman yun, isang vision, isang programa, isang hadikain para sa bayan. Ito, todo mo na yun eh, kasi pera, eh kung masasave naman mga bata, mga kabataan, alam mas pipiliin natin. Ganun dapat. Kaya lawakan natin yung mga isip natin, no, sa mga issue sa politika. Tuloy natin. hirap kuha ng maganda impormasyon. Alright, so ang tanong ko sa inyo, I agree with you that it does state that you can use confidential funds to buy information to house witnesses, right? In special safe homes to protect them. May listangan po yun eh. The Office of the Vice President, in the, I believe this was a Senate hearing, they reported kung saan nila ginastos ang confidential funds nila. I'll enumerate what was said in the Senate. Libreng sakay program, entre program, peace building in communities, distribution of school supplies, feeding program, pansarap program, disaster operations. Ang tanong lang naman kasi, sir, Sige. there is nothing wrong with these Sige. programs. Ang tanong ka, Pero Karen. dapat po ba confidential fund yun? Or dapat ba naka-program fund yun? Itong mga binanggit ng OVP, pang-confidential funds po ba ito, sir? Alam mo, Karen, sabi ko, yung confidential, kaya nga confidential, kaya But what? Wala na, game over na. Doon pa lang, game over na. Tutuloy pa ba natin? Game over na. Diyos ko po. Ang hina mag-isip. Bakit naman ganun? Confidential nga. Hindi nila magets pag sinabing confidential. Hindi yan sinasabi kasi nga confidential. Pinaliwanag na yan ni Senator Bato mga ilang beses na, no. May mga dapat bilhin na pang-monitor para maisagawa yung gagawin nila para sa mga maligtas sa mga estudyante. Tapos nga ang sinabi lang ni BP Sara dito nagastos dito hindi sila makamove on na doon lang. Alangan naman sabihin sa inyo lahat. Kaya nga confidential eh. Di dapat pala hindi na tinawag na confidential 'yan. Tsaka ito lang kung para sa bayan naman ang gagawin ng ating Vice Presidente, bakit hindi nyo na lang hintayin yung resulta? Bakit kayo maaga pa lang mga parang nakawala na kayo sa koral, parang mga nayanig kayo? Kasi nga kayo ang minomonitor. Yan ang pinakamalaking sagot dyan. Kaya naglabasan niyang mga binabato nilang issue. Dahil nga dyan, mga nabulabog. Tumbok na dito pa lang sa interview ni Senator Bato de la Rosa.
lahat ng issue. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi maintindihan nitong si Karen Davila at kung ano-ano pa ang ibig na gustong malaman, samantalang malinaw na sinabi na. Magagalit pa to si Senator Bato. Tignan mo. Tuloy natin. Why do you have to put in confidential funds sa feeding program, a libreng sakay program? If you think that is a violation of law, then So let- what, then- Tama. what do you think? What do you think, Senator? Because you're the lawmaker. I am supporting the confidential fund of the Office of the Vice President Ay, nako. kung yan ay pagbigyan para pambili ng impormasyon. Oh. Only. Only. Katulong. Only. 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 Inulit na naman ni Senator Not only Bato. kung lahat ng mga activities na under that certain memorandum between COA and DBM and what other government agencies, kung nandun pasok lahat ng activities na yan, di suportahan natin. I am not supporting activities that are beyond, that are not stipulated under Tama. that guidelines. All right. Okay. Now, at least that's clear. Now, let's move on. Tignan nyo, no, nakailang ulit na si Senator Bato de la Rosa na sabihin ngayon, dahil nga napakasimple ng issue at napaliwanag na ilang beses, hindi pa rin sila makaintindi. Kumbaga dapat sa isang tanong mo, sinagot ka na, mag-gets mo na dapat. Hindi ko lang alam kung bakit ganito mag-isip tong mga ganitong mainstream media. O dahil ba may gusto pa silang malaman o nintay nila ng madulas, may makuha silang ibang impormasyon na pwede nilang ipambalikwas, ipandagdag sa issue. Pwede rin yung mga ganun kasi yun pa ibang mga idea natin para sa mga ganyang strategy ng mga mainstream media sa mga pag-i-interview. So, yun lang talaga, pwede mo magsalita ng bobo dito. Ang bobo. Ilang beses na Tuloy pa ba natin to, guys? Tuloy pa natin, no? Para makita na natin kung gaano ka bobo to si Karen Davila. Hindi makaintindi. Let's go. Senator Sunny Angara said it doesn't necessarily mean na susundan ng Senado ang pagtanggal ng mababang kapulungan sa confidential funds ng civilian agencies. Do you agree with that? Because Senator Chis Escudero yesterday said this isn't the exact words, but there's a possibility that the Senate will not change what the House actually already passed. Anong palagay po ninyo, Senator? Alam mo, Karen, we are an independent house. Correct. Wala kaming pakialam kung anong gagawin nila doon sa kanila. Wala rin sila pakialam kung anong gagawin dito sa amin. Di ba? It doesn't mean na magsusunod-sunuran lang kami doon sa house. Kung anong gusto ng house, ididiktahan kami. Kung anong gustong namin gawin, susunod na lang kami. We are composed of 24 independent republics. And we operate as an separate and independent house. Hindi po kami pwede magsusunod-sunuran na lang. Meron kami sariling desisyon dito. Otherwise, kung hindi kami mag-decide for ourselves, paksa ng house, gusto namin ipasa doon sa Malacanang without us deliberating on the budget. So, hayaan mo naman kami. Please give us the dignity to do our mandate. Anong gagawin natin? Oo. So, Senator, sa totoo lang, pagdating sa BICAM, posible pa na mapondohan ang civilian agencies from the OVP, DepEd, DA, and DICT. It's possible. Lahat ng possibility ay andyan hanggat hindi pa ito na permado naipasa sa Malacanang. Hanggat nandito pa sa Kongreso yan. And Senate is part of the
Congress. So, hanggat nandito pa yan, yung deliberation, hindi pa tapos. Okay. Marami Now, mangyayari yan. Senator, you were in an executive session and the discussion in the executive session was leaked. Sinabi nga ni Senator Jinggoy Estrada, sa 10 taon niyang senador, ngayon lang daw ito nangyari. And medyo Ngayon na naman. nabanggit pa talaga detalyado ang mga pangalan. Do you have a suspicion? Because Ako yung sumasakit yung ulo dito kay Karen Davila. Bakit ba hindi kayo makamove on na doon lang o yun lang ang sinabi ni BP Sara kung saan ginastos yung pera? Kung wala namang kaso sa COA, kung okay naman yung audit at na ano naman lahat ng gastos, no? Kayong mga mainstream media at mga makakaliwang grupo at mga makikitid ng utak, kayo lang naman na nagtataka. Wala namang kaso eh. Ano pang iniiyak nyo? Iyakan kayo ng iyakan kasi nga may gusto kayong malaman, may gusto kayong mga makuwang detalye. Kaya parang pinapaikot-ikot nyo, nagpapanggap kayong tanga-tangahan. Madami kayong strategy. Kaya lang ang awkward na napapanood ng mga tao kung gaano kayo kabobo. Hindi kayo nag-iisip. Talagang inulit-ulit pa eh, no? Talagang ilan daw, doon lang daw, para doon lang ba? Parang gusto mo na lang sabihin, hindi ako makamove on, doon lang ba talaga? Laki nun, kinurakot yun. Sabihin mo na lang kaya na ganon, Karen Davila, hindi yung inaano mo pa na pasimple. Kasi yun ang ano mo eh, atake eh. Yun ang atake mo eh, no? Karen Davila, matagal ka ng sunog sa mga interview, kaya alang kakapulutan talaga sa'yo, no? Tuloy pa natin to. Masasabon to kay Senator Bato. Tignan nyo. Sino ba naman laman ng executive session? Kayo-kayo lang rin yun. So manggagaling lang yun doon sa nasa loob sa kwarto, Senator. Well, after the privilege speech, if you were monitoring, after the privilege speech of Senator Jinggoy, I followed it up. I manifested ano yung saloobin ko. And, in fact, I moved doon sa plenary for the conduct of an investigation by the Senate Committee on Gusto yata nito ni Karen Davila yung government o yung mga senador o vice president, presidente, kung paano sila mag-manage ng tao o bansa, kung paano nila paplanuhin, pagandahin, gusto ata alam nila, pati yung mga confidential na lakad, na mga galaw, gusto ata ipaalam pa sa kanila. Gusto lahat malaman. Ano yan, marites lang? Parang parang nakaupo sa pwesto Dapat, pag nag-i-interview, pagka sinagot na yung tanong mo, okay na yun. Hindi yung parang halata awkward Parang may gusto ko talagang malaman Yan ang nakakahiya sa'yo, Karen Davila. Kaya isa kang news anchor. Nasablay ang utak. Hindi ko alam kung utos lang sa'yo yan Kung utos man sa'yo yan, nagpapaalipin ka sa utak ng kasi nagbumuka ka ng masama Kitang-kita ng mga manonood kung ano ang hangarin mo sa mga interview. Talagang, oo, ginigisa mo. Maayos yung tanong mo, pero may twist Para talagang may gusto kang mapitas o madulas, o basta mapitas na salita. At yon dahil recorded, pwede nyong ipambala o pwede nyong ipanggatong para mas lalong tumindi yung issue na pwedeng maging advantage ng kalaban. So, ganun yan. Ganun sila. Real talk yan. Tuloy pa natin. ethics by Senator Nancy Binay, and it was approved on the floor by the presiding officer, the Senate President. So, we will just wait kung ano magiging resulta sa magiging investigation na gagawin ng Committee on Ethics. Dahil, alam mo Karen, this is not a laughing matter. This is not a laughing matter. It is stated in the rules of the Senate that hindi ka talaga pwedeng mag-divulge ng information Correct. na tinakil during executive Tama. session. And the punishment of which is expulsion. Pwede siya ma-expelled from the Senate kung siya ay senador.
So, kailangan talaga nga hindi mo pwede yung simpleng rules of the Senate, hindi natin masunod. Kailangan sundin natin. Otherwise, we will be, the branding is a very, makonfirm natin yung branding no, law maker, law breaker. Hindi po kami ganyan. So, kailangan sundin natin yung rules. Okay, I'm curious. I know that the Senate President has supported an investigation and lumabas ito sa politico.com, no? Does that mean that you'll be calling them to the Senate? Yes, precisely. If the investigation will push through, yung nagpalabas ng informasyon na yan, kung sino yung media outlet na yan, then they have to be called. They have to be presented in the hearing to be asked Yeah. kung sino nag-leak sa kanila. But then- Otherwise, inutil yung efforts ng Committee on Ethics. Okay, but are you expecting the writers, the journalists from Politico.com to actually admit and reveal their source? I mean, most likely, they will not reveal their sources. Yes, we have a law na nagsasabi that hindi mo pwedeng i-compel yung media divulge the source of their news. But there is an exemption in that particular law, except when it is being required during a congressional hearing, congressional investigation, and the committee determines that it is required for national security. Okay, So, but is that but does that cover national security? Frankly, Yes, that's national budget at confidential funds ang pinag-uusapan. So, that's national security. all right. Okay. Okay.